ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ano naman to, JP? Sino na naman tong Teresa na to? Wala lang yan. Kliyente ko lang yan. Kliyente? Kung kliyente yan, bakit ikaw ang binibigyan ng regalo? Naging magkaibigan na rin naman kami. Tapos meron siyang buy and sell na sideline. Kaya binigyan niya ako ng pabango. Wala lang yan sa kanya. Wala? Wala? Bakit may heart sign yung card? Magkaibigan nga lang kami. JP, binibigyan kita ng pagkakataon na umamin. Kung hindi, hihiwalayan na talaga kita. Wala nga kami ng babaeng yan. Sigurado ka ba dyan sa sagot mo? Oo! Sige ha. Wala kayo? Ano tong mga to? Ano yan? Mga screenshot ng landian niyo sa Facebook! What? Saan ang galing yan? Akala mo uubra sa akin yung paglilimit mo sa mga nakikita ko sa post mo? At mga tinatag ka? Ha? Ibigay mo sa akin yan! Eto! Sige! Isaksak mo sa baga mo! Tignan mo kung gaano kagarapal yung babae mo. Pinapangalandakan pa sa mga kaibigan niya na hihiwalayan mo na ako? Nakabuyang-yang pa yung mga mukha niya na nagde-date! Sorry, Lia. Hindi! Sawang-sawa na ako sa'yo. Pagod na ako. Kukuha ka na lang din kasi na magiging kabit, yung feeling influencer pa. Hashtag forever? Mag-hashtag forever kayo sa impyerno! Ito! Kainin mo! Lia, please. Please, patawarin mo ko. Hindi! Ilang beses ko nang naririnig yan. Pero inuulit-ulit mo pa rin. 7 years old na tong anak mo hanggang ngayon. Hindi ka pa rin nagbabago. Lia, please. Hindi ko naman gusto yan eh. Ginagawa ko lang yun para sa inyo. Ano? Para sa amin? Buwang ka ba? Lia, oo, nagkamali ako. Mataas kasi ang posisyon niyan sa multinational company na pinapasukan niya. Kapag nakuha ko siya, sa akin na siya kukuha ng cellphone lines para sa mga empleyado nila. Ah, ganon. Di parang ibinibenta mo na yung sarili mo sa kanya. Nakakadiri ka. Ahalis na ako. Dadalhin ko na yung anak mo at kahit kailan, hindi mo na kami makikita. Lia, please. Itigil mo na yung ginagawa mo. Please, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Bitiwan mo ka. Lia, please. Huwag mo akong iwan. Please, Lia. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Narinig ko na yan. Please, pagbigyan mo ako. Pangako. Ito na ang pinakahuling beses na panghihinaan ako. Hindi ko na ito ulitin. Please, Lia. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Itinuloy ko ang pag-alsa balutan noon, Papa Dudut. Doon muna kami nanirahan ng anak ko sa mga kapatid ko sa loob ng 1 linggo. At dahil nga first time ko rin ginawa na tinutuo ko ang pag-alis ko, sa kabila ng mga pagmamakaawa na ginawa ni JP, ay naramdaman kong for the first time ay nagulantang talaga siya. Inaaraw-araw niya kaming pinupuntahan ng anak ko sa kapatid ko. Nagmamakaawa at umiiyak na patawarin ko na raw siya. At umabot na nga sa punto na kahit na galit na rin ang mga kapatid ko sa kanya, ay nauna pa silang naantig sa mga paandar ni JP kesa sa akin. Eventually ay bumigay na rin ako kay JP at pinatawad ko siya. At bumalik na rin kami ulit ng anak ko sa bahay namin. Sa pagkakataon na yon ay parang natauhan na nga ng kaunti si JP, Papa Dudut. Nakita ko na mas naging focus siya sa pamilya namin. At ayon sa pang-iisto ko sa babae niya, ay parang tinapos na nga nito ang pakikipagrelasyon niya sa babae. Para mas maayos ang samahan namin, ay sinuggest ng kapatid ko na bakit hindi kami sumali sa isang couples retreat. Holy Week kasi noon at nakita ng kapatid ko na merong isang church group na may gaganaping retreat sa Tagaytay.
Noong una ay parang alangan pa si JP na sumama. Pero nakumbinsi ko rin siya na sumama kami dito. Naging enlightening naman ang retreat na sinalihan namin ni JP Papadudut. Nakatulong na for 4 days and 3 nights ay nagkaroon kami ng time ni JP sa isa't isa nang malayo sa trabaho, sa anak namin at sa sibilisasyon. Maraming mga activities sa retreat at nakatulong din ang malaki ang mga group sessions and sharings kung saan ay narinig namin ni JP ang sitwasyon ng iba pang mga couples na kagaya namin ay may mga pinagdadaanan din sa kanilang pagsasama. Pag-uwi namin ni JP sa Maynila ay parang na-refresh muli ang aming samahan. Bukod pa kasi rito ay personally din ay nakatulong ang retreat para mapagmuni-munihan namin ang aming mga pansariling goals na labas sa roles namin bilang mga asawa. Pakiramdam ko noon ay parang eto na nga ang simula ng panibagong chapter sa aming samahan, Papadudut. At akala ko ay napagtagumpayan na nga ni JP ang sakit niya sa pambababae. Pero 1 buwan lang matapos ng aming retreat ay nakaramdam ako na parang may ibang kinikilos na naman itong si JP. Ang una kong duda ay baka may babae na naman siya. Hindi ko kasi matiyak noong una dahil parang may kakaiba sa kilos niya. Hindi katulad ng dati na halos hindi ko ma-detect na may milagro siyang ginagawa. This time, may mga moments na nahuhuli ko siyang aligaga at balisa. At hindi nga nagtagal ay natuklasan ko, Papadudot, na meron naman pala itong ginagawang kabulastugan. Tingnan mo talaga tong JP na to, oh. Kakamadali na iwan yung cellphone. Saan ba yung nagre-ring na yon? Mr. Chen? Sagutin ko ba? Baka importante ito eh. Tawagan ko ba? Pinago niya lock niya sa phone? Mr. Chen ulit. Babe! Nasaan ka na ba? Kanina pa ako dito! Malulubat na ako! Babe! Ma'am, wala po si Sir dito. Katulong po ako. Naiwan niya yung cellphone niya sa bahay niya. Ha? Ano? Wrong number ata ako. Sorry! Han! Andito ka pa pala! Oo. Yung phone mo kanina pa ring ng ring. Nako, oo nga eh. Naiwan ko. Kanina pa tawag ng tawag sa'yo si Mr. Chen. Ganun ba? Nako, oo nga eh. Kaya nga ako bumalik. May meeting kasi kami. Late na ako. Okay na. Sinabi ko na sa kanya na naiwan mo yung phone mo. Ha? Sinagot ko tawag ni Mr. Chen. Sabi ko, naiwan mo yung phone mo dito sa bahay at pasensya na. Nakausap mo siya? Oo. Bakit parang na-shock ka? Wala. Bakit hindi mo siya tawagan ngayon? Para magkausap kayo. Etong phone mo, oh. Sige, mamaya na. Hindi, dito na. Tawagan mo na ngayon. Baka nag-aalala na yon. Mukhang malaking kliyente pa naman. Okay. Hi, Mr. Chen. Yes, sorry. Malilate. Aray! Sinungaling! Wala ka namang tinatawagan ah. Nakausap ko na yung Mr. Chen mo. Babae! Baka sekretary niya. Ang sabi, nasaan ka na daw, babe? Baka yung sekretary niya, na mali lang ang tawag. Yung sekretary niya? Ginagamit ang phone ni Mr. Chen? Hoy, Juan Paulo! Huling-huli ka na. Nagpupumilit ka pang magpalusot. Hayop ka talaga! Han, please! Huwag mo akong maanahan! Paritrit-retreat pa tayo? Maski ang Diyos hindi tumatalab dyan sa pambababae mo! May sa demonyo ka na! Han, please! Pag-usapan natin to! Hindi! Tapos na tayo! Han, please! Sige na, aaminin ko na.
Nagkamali na naman ako. Han, please, huwag mo akong iwan. Please! Tama na! Pagod na ako sa'yo! Leah, wait. Pakinggan mo muna ako. Charm. Charm ang pangalan niya. Leah, gusto ko nang kumawala sa kanya pero ayaw niya akong i-let go. Hindi ako maniniwala sa'yo! Han, please. This time, nagsasabi na talaga ako ng totoo. Natatakot ako sa kanya eh. Nagtathreaten siya magpapakamatay kung iiwan ko siya. Eh di wag mong iwan doon sa kanya! Han, please. Please, parang awa mo na. Huwag mo ko iwan. Ikaw ang mahal ko. Ayoko sa kanya. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Katulad ng huli kong ginawa, Papa Dudut, ay nag-alsa balutan ako at tumira muna sa mga kapatid ko. Wala na nga sana talaga akong balak na makipagbalikan pa kay JP. Pero kita ko na this time, yung pagmamakaawa niya at pakikiusap na tanggapin ko siya ay may halo ng depresyon, takot at pagsisisi. Dito na ako napaisip na parang hindi lang basta-bastang relasyon ang kinasangkutan niya sa babaeng yon. Binigyan ko ng pagkakataon si JP na magpaliwanag. Isang araw, nang nagpunta siya sa amin ay hinarang ko na siya at kinausap. At doon ko na nga nalaman ang nangyari sa kanila ng charm na yon. And it turns out, Papa Dudut, na yung charm na yon pala, yung charm ng isa sa mga participants doon sa inatinan naming couples retreat ni JP. Doon pala sila nagkakilala. Pero nang pumunta yon doon ay kasama pa niya ang asawa niya. Ang ipinagtaka ko nga ay naaalala ko nang nag-sharing sila ng asawa niya. Ang nakuha ay ang lalaki ang gustong makipaghiwalay doon sa charm. Ramdam ko na wala ang loob ng lalaki na yon habang nasa retreat kami. At parang yung charm ang mas desidido pa na magkaayos sila. Kaya gulat na gulat ako nang sabihin ni JP na yon ang bago niyang kalaguyo. Ang nangyari pala, isang beses na nagkausap sila ni JP sa retreat na yon. At parang na-in love at first conversation daw sa kanya, yung babae. Ito namang magaling kong asawa, dahil napansin niyang parang madali niyang makukuha ang loob ng babae ay nag-take advantage siya. Ang hindi niya alam ay mapofall pala sa kanya ng husto yung babae. Lampas isang linggo mula nang una silang mag-date ng charm na yon, ay tuluyan na raw itong nakipaghiwalay sa asawa niya. At hindi daw akalain ni JP na magiging sobrang clingy nito. Halos araw-araw daw nitong gustong makipagkita sa kanya. At nang tumagal nga ay hinikayat na rin daw siya nito na makipaghiwalay sa akin at sa kanya na raw sumama. At nung sinubukan daw ni JP na makipaghiwalay dito ay nagwala daw ito at nagthreaten na magpapakamatay. Hindi na raw nahimasmasan si JP at na-realize niya kung gaano kalaking gulo ang pinasok niya. At dahil nga pinutol ko na ang lahat ng communication ko kay JP ay nawalan na rin ako ng balita tungkol sa kanya. Nag-iwan pa ito ng kung ano-anong regalo at pagkain para sa amin. Pero nagbilin ako sa kapatid ko na huwag yung tanggapin. Minsan ay inaabangan din kami ni JP sa school ni Tenten sa oras ng pagsuntuko sa anak namin. Pero hindi ko siya pinapansin at itinuturing ko siyang invisible. At kahit na umiiyak ang anak ko minsan dahil nami-miss daw niya ang papa niya, tinitiis ko yon, Papa Dudut. Ang ipinaliwanag ko na lang sa bata ay may kasalanan na ginawa sa amin ang papa niya. At maipapaliwanag ko lang yon sa kanya kapag nasa tamang edad na siya. Ayon sa ate ko ay may 3 linggo din daw na punta ng punta sa bahay ng ate ko si JP para hanapin kami. Pero nang tumagal, siguro ay napagod na rin siya. Kaya padalang ng padalang ang pagbisita raw niya kina ate. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, nami-miss ko rin si JP sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa akin. Mahal ko pa rin naman siya at napakahirap din namang pigilan ang damdamin ko. Lalo pat napakatagal naming nagsama.
Pero tinibayan ko ang loob ko dahil natuto na ako. And in a way ay gusto ko rin siyang parusahan. Nabuhay kami ng tahimik ng anak ko sa loob ng 2 buwan, Papa Dudut. Pero isang araw ay nagulantang ako nang may biglang lumapit sa amin sa restaurant nang patapos na kaming mag-dinner ng anak ko. Walang iba kung hindi si Charm. Waiter, nakibigay na yung bill namin, please. Hi, Leah. Charm. This must be Tenten. Tenten, come here. Huwag mong hahawa ka ng anak ko. Ang kapal na mukha mo magpakita dito. Wait, I know what you're all thinking. Alam ko masama ang tingin ninyong lahat sa akin dahil sa mga lumabas na photos, pero biktima lang din ako. Anong pinagsasasabi mo? Ikaw mismo nag-upload nun. Hindi ako. Hindi ko rin kilala kung sinong nag-upload ng mga yun. Sinungaling ka. Please, hindi ako nagsisinungaling. Kaya nga ako lumapit sa inyo para magkausap tayo. Umalis ka na! Ate, sige na. Dalhin mo na muna si Tenten sa kotse. Doon na muna kayo. Leah? Sige na ate. Gusto ko rin magkausap kami. Sigurado ka ba dyan, Leah? Oo ate. Doon na kayo ni Tenten muna sa kotse. Susunod na lang ako. O sige. Pero tandaan mo, Charm, ha? Kitang-kita ko kayo sa bintana ng restaurant na to sa labas. Nakamasid ako sa inyo. Huwag mong susubukang gumawa ng kahit na ano kung hindi pagsisisihan mo. Paano mo nalaman na nandito kami? Ini-stalk mo kami? No, hindi, Leah. Nagkataon lang na nakita kita dito. Ang alam ko baka ito yung only chance para makausap ka kaya nilakasan ko na yung loob ko. Kung may sasabihin ka, bilisan mo na. Leah, kagaya ng sinabi ko, hindi ako ang nag-upload ng mga pictures and videos na yon. Eh kung hindi ikaw, sino? Hindi ko rin alam, Leah. Hindi ako naniniwala. Niloloko mo ko. Ikaw ang nag-upload nun. Leah, paniwalaan mo ko. Alam ko mali yung ginawa namin ni JP. Nagkasala kami, pero tinapos na namin yun. Maski nga ako, nasira dahil sa mga pictures na yun. Wait, nasira? Ha! Huwag mong gamitin ang salitang yun, Charm. Dati ka nang sira. Ang kaibahan lang, ngayon, mas marami nang nakakaalam sa pagiging kabit mo. Pero ang hindi ko mapapatawad, yung pati kami. Ako, nasira ang reputasyon dahil sa kataksilan ninyo ni JP. Leah, please, patawarin mo na kami. Tinapos na namin yun. Kamusta na nga pala kayo ni JP? Matagal ko na siyang hiniwalayan. At sinabi ko nga sa kanya na iyong-iyo na siya at ayoko na sa kanya. Leah, hindi mo naman kailangan gawin yun. Wala akong pakialam. Pareho kayong makasalanan. Magsama kayo sa impyerno. So, hindi na kayo nagkabalikan ni JP? Teka, ano bang pakialam mo? Concerned lang ako, Leah. Tinapos na kasi namin yung sa amin at wala na rin akong balita sa kanya. Hindi niya na rin ako kinokontakt. Kaya sana magkabalikan na kayo. Don't patronize me, Charm. Iyong-iyo na yung si JP. Dahil basura siya at basurahan ka! Nagulantang ako sa insidenteng yon, Papa Dudut. Siguradong sigurado kasi kami na si Charm ang kalaban namin. At siya ang nagbabanta sa kaligtasan namin ng anak ko. Pero nang nakausap ko nga si Charm, ay naisip kong baka tama nga ang sinasabi ng mga pulis. Baka nga hindi naman si Charm ang nag-upload ng mga skandal at baka may iba pang naging kabet o naatraso si JP na gumagawa sa amin ang lahat ng ito. At dahil nga sa mga nangyari ay natempt ako na makipag-usap muli kay JP upang ipaalam sa kanya ang bagong impormasyon at para makatulong na rin siya sa pagtukoy namin at pag-iimbestiga kung sino nga ba talaga ang gumugulo sa amin. Dumagdag ang paranoia ko dahil ngayon ay parang back to zero ang aming investigasyon. Hindi pala namin kilala ang nanggugulo sa amin. At aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, sa puntong yon ay naisip ko nga rin na makipag-usap at makipag-coordinate muli kay Charm dahil baka siya naman pala ang may kaaway at may kagalit
at nadamay lang kami dahil sa naging ugnayan nila ni JP. Naisip ko sa ugali niyang yon ay baka marami na rin siyang ibang pamilya na sinira bukod sa amin. Isang araw pagdating ko sa reception ay tinawag ako ng guard dahil may nag-iwan daw ng isang parcel nang wala kami sa unit. Bigla akong kinabahan dahil bukod sa mga kamag-anak ko ay walang nakakaalam ng bago naming tinitirhan. At dumoble ang aking takot nang nakita ko ang laman ng parcel. Mga pictures namin ng anak ko na lumalabas at pumapasok sa condominium building namin. Sa likod ng isa sa mga pictures ay may mensaheng nakalagay. Kung ayaw mong mabuhay kayo ng anak mo sa takot, mag-file ka na ng annulment kay JP at palayain mo na siya. Kahit na natakot ako sa pagbabantang yon, Papa Dudut, ay nanaig pa rin sa akin ang pagiging kabitenya ko. Dahil pinipressure ako ng kung sino mang taong yon na makipaghiwalay kay JP ay mas lalo akong nakaramdam na dapat ay hindi ko hiwalayan ang asawa ko. Hindi na ako magpapasailalim sa kung kani-kanino man. Ginawa ko ang pagpapasya at pag-a-adjust na yon sa lampas ng isang dekada kay JP. At ngayon ay natuto na akong ipaglaban ang sarili ko at ang anak ko. Dahil dito ay pinakonta kong muli si JP sa ate ko at nag-decide ako na kausapin siya. Upang matuldukan na namin sa lalo't madaling panahon kung sino man ang nagbablackmail sa amin ng anak ko. Maraming salamat, Leah, at nakipagkita ka uli sa akin. Kumusta na kayo ni Tenten? Miss na miss ko na kayo. Hindi ba sinabi sa'yo ni ate kung bakit kita ipinatawag? Ha? Hindi. May bago ulit kami nakuhang parcel sa bago naming tinitirhan. May nangi-stock uli sa amin at kinukunan kami ng pictures. Ano? Nakita mo na ang ginawa mo sa amin, JP? Pati kami ng anak mo na nananahimik, nadadamay sa karma mo. Lintik talaga yung charm na yan. Ayaw kong tantanan. Ipapapulis ko na siya. Hindi si Charm ang nang-blackmail sa amin. What? Paano mo nasabi? Dahil nagkausap kami, pinuntahan niya kami sa restaurant ni Tenten. What? Pinuntahan kayo ni Charm? Oo, Anong ginawa niya? Anong sinabi niya? ang sabi niya hindi daw siya ang nag-upload ng mga pictures ninyo. Sabi niya, biktima lang siya. Binigay mo ba yung bagong address niyo sa kanya? No! Why would I do that? Leah, nasundan niya kayo. Baka nung galing kayo sa restaurant, sinundan niya kayo. What? JP, kung ang pakay lang ni Charm ay ipahamak at takutin kami, bakit pa siya nakipag-usap sa akin? Pwede niya namang gawin yon na hindi namin nalalaman bilang nandun na rin naman siya sa restaurant at nakita niya kaming kumakain. Hindi ko alam. Nalilito na rin ako. Meron pa ba siyang ibang sinabi? Ang sabi niya lang, tinapos niyo na raw ang relasyon ninyo. Kaya sana nga daw magkabalikan na tayo. Akala niya siguro kapag nagkabalikan tayo, mabubura na ang mga kasalanang ginawa niya. Leah, nagfi-fish si Charm ng impormasyon sa'yo. Ano? Leah, sa tingin ko, may sakit na si Charm sa pag-iisip. Naman! Kahit sino naman kumakalantari sa asawa ng iba may sakit sa pag-iisip. At pati ikaw, meron din. Leah, hindi lang basta-basta ang sakit. I think, capable siya na manakit ng tao dahil sa pagka-obsess niya sa akin. Leah, may aaminin ako. Ano yun? Mga 2 or 3 months ago, nakipagbalikan ako kay Charm. Any good for you! Leah, ginawa ko yun para sa inyo ni Tenten. Hindi ako tinatantanan ni Charm. Sa phone, sa bahay, sa bago kong opisina, nagmamakaawa siya na magbalikan na kami. And the more na iniiwasan ko siya, mas lalo siyang nagiging bayolente. Palagi niya kayong sinusumpa na may mangyayari sa inyong masama ni Tenten kapag hindi ko siya binalikan. At alam kong kahit dinadaan niya lang sa ganun, pambabanta na rin yun. Ano? Kahit ganun si Charm, tuso siya. Alam niya na hindi pwede maging pruweba yung mga ganong salita lang kapag kinasuhan siya. Alam niya rin kasing marami akong mga naging babae dati na pwede maging suspect sa mga nangyayari ngayon. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to, JP.
Ano? Akala mo lahat malulusutan mo? O edi nakakuha ka ngayon ng katapat mo? I'm sorry. I'm sorry, Leah. Kaya nga ako nakipagbalikan sa kanya eh. Kahit na labag sa loob ko. Para hindi na niya kayo idamay. At para patahimikan na niya kayo ni Tenten. Pero hindi ko na talaga kinaya. Nakipaghiwalay din ako sa kanya mga 2 weeks ago. Tinakasan ko siya. Lumipat rin ako ng bahay. Nag-resign ulit ako sa nilipatan kong kumpanya. Naging kampante ako kasi alam ko rin na hindi na niya kayo mahahanap ni Tenten dahil lumipat na kayo. Pero natuntun niya pa rin kayo. Leah, sigurado ako. Si Charm ulit tong nanggugulo sa inyo. I'm sorry. JP, hindi kita mapapatawad hanggang kamatayan. Sana hindi na lang tayo nagkakilala. Sana hindi na lang kita minahal. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko matapos ng pag-uusap naming iyon ni JP, Papa Dudut. Pagdating ko sa bahay ay humahagulhol ako ng humahagulhol at sa buong buhay ko ay noon lang ako nag-breakdown ng ganon kalala. Halo-halong galit kay JP, kay Charm at sa sarili ko ang naramdaman ko. And at the same time ay matinding sakit at lungkot din ang nararamdaman ko dahil finally, nag-sink in na sa akin na hindi ko talaga mapapatawad si JP. Our marriage has failed. Pero ang masaklap, sa kabila ng lahat ng ginagawa niya ay mahal ko pa rin si JP. Ang sakit-sakit pa rin na malaman na sumama ulit siya at nakipagsiping siya kay Charm. Yun ay kahit pa sinasabi niya na para sa kapakanan namin ang anak ko ang ginagawa niya. At dahil sa pag-uusap naming ding yun ni JP ay na-realize ko na baka nga si Charm talaga ang nanggugulo sa amin. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, dahil din sa paulit-ulit na panloloko sa akin ni JP, ay hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Ang gulo-gulo ng lahat. At sa puntong yon, kahit na nagkaroon din ako ng tampo sa Diyos, ay pinagpasa kanya ko na ang lahat at ang kahihinatnan ng aming sitwasyon. Matapos ikwento sa akin ang lahat ng ito ni JP, ay hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman, Papa Dudut. Siyempre, galit na galit ako. Pero may bahagi din sa akin na natutuwa dahil sa wakas ay nakakuha na si JP ng karma niya. Pero may maliit na bahagi din sa akin ang napukaw matapos kong marinig kay JP na mahal pa rin niya ako. Maganda at mayaman yung Charm na yon, Papa Dudut. Kaya pangit at tangamang pakinggan, pero may bahagi sa pride ko na nafa-flatter nang nalaman ko na kumpara sa babaeng yon at sa iba pang mga naging babae ni JP ay ako pa rin ang pipiliin niya. Na ako pa rin ang mahal niya. Ewan ko ba, Papa Dudut? Pero noong mga panahon na yon, Papa Dudut, siguro ay masyado na ring mababa ang tingin ko sa sarili ko nang hindi ko napapansin. Na kahit ako ang asawa at may karapatan, pakiramdam ko ay palagi pa rin akong kailangan makipagkompetensya sa mga babae ni JP at sa lahat ng mga magiging babae pa niya. In short ay binigyan ko ulit si JP ng pagkakataon, pero this time may mga rules na akong sinet. Siyempre, una na dyan ay pakikipaghiwalay niya sa babaeng yon. At para masiguro kong gagawin niya yon, ay dapat sa public place siya makipaghiwalay kung saan ay pwede akong magmasid sa kanila para mapatunayang gagawin niya talaga yon. At ikalawa, sa susunod na mahuli ko siyang muli na ng bababae ay magfa-file talaga ako ng annulment. Sinet namin sa isang malaki at mataong restaurant ang lugar kung saan ay makikipaghiwalay si JP kay Charm. At pumwesto ako sa lugar sa restaurant na makikita ko sila. Pero hindi ako makikita ng Charm. Matapos ang 30 minutos ay naramdaman ko na nakipaghiwalay na nga si JP doon sa babae. Dahil nagsimula na itong magsisigaw at magwala. At kung hindi pa ito inawat ng guard at ng mga waiters ay hindi ito aalis. Ang huling sinigaw ng babae bago umalis
ay walang ibang pwedeng makinabang sa'yo, JP. Ako lang. Kahit na nagtitimpi na rin ako na puntahan at awayan ang babae na yon, sa puntong yun ay nakaramdam ako ng kakaibang takot. Naramdaman ko na parang may mali na sa pag-iisip ng babaeng ito. At ilang araw lang matapos ang insidenteng yon, ay nalaman ko na nga na totoo ang kutob ko. May malaking pinasabog si Charm sa aming lahat. Hello, ate? Lia, nakita mo na ba? Ang alin? Naku, mag-online ka. Ha? Ang ano? Nag-grocery ako eh. Buksan mo yung mga social media accounts mo. Yung kabit ni JP. Kung ano-anong pinopost. Ha? Sino sa mga naging kabit niya? Hindi ko kilala. Mukhang fake account ang gamit eh. Bakit anong sinasabi sa mga post? Nag-post ng maraming mga picture at video scandal nila ni JP. Ano? Oo, nakatag si JP at nakatag ka. Teka, sige, i-check ko. Ano to? Shucks, sumabot pa kinapapa sa Canada. Hello? Pa? Lia, nakita mo na ba yung ginawa ng kabit ng asawa mo? Pa, oo nga po eh. Ngayon ko lang nakita. Ano ba naman yan, Lia? Akala namin tumino na yung asawa mo. Magpasalamat siya at wala ako sa Maynila. Kundi pinadampot ko na yan. Oo nga po pa eh. Akala ko rin nagbago na si JP. Ang mama mo nagpanic attack. Yung mga pamangkin mo mga bata, nakita na rin yata ang mga picture at video. Makipaghiwalay ka na dyan. Yun lang ang sasabihin ko sa'yo. Diyos ko. Ano ba naman to? Han, Ano? Nakita mo na yung ginawa ng charm na yan? Akala ko ba tinapos mo na yan? Han, mga old pictures at videos namin yon. Hindi ko alam na nirecord niya pala. Hayop kayo? Umabot pa kinababa sa Canada? Nakita na ng lahat ng kamag-anak at mga kaibigan natin. Tignan mo tong kahihiyan na pinasok mo. Maski nga dito sa office, kumalat na rin. Han, baka masisante ako dahil dito. Dapat lang! Han, aayusin ko to. Aayusin? Paano mo to aayusin? Kalat na. Photoshop! Ang sasabihin natin, photoshop lang yun. Wala akong pakialam. Demonyo ka? Ang pinakamalaki kong pagkakamali. Dapat noon pa lang nakipaghiwalay na ako sa'yo! Nag-mass report kami sa fake account na ginamit ni Charm Papadudut. At sa kabutihang palad ay close naman ang account na yon. Pero kahit na ganoon pa man ay nasira na kami ng husto sa mga kamag-anak at kakilala namin. At kagaya nga ng inaasahan ay nasisante rin si JP sa opisina niya. Kakasuhan sana namin si Charm pero dahil sa fake account nga ang ginamit niya para mag-upload ng mga videos at pictures na yon ay nahirapan kami para humanap ng pruweba. Sa aking pag-iimbestiga ay bago ko pa nahuli si JP at si Charm ay inad na pala ako ng fake account na yon sa mga social media accounts ko. Ang ibig sabihin ay matagal na rin pala itong ginagamit ng babae para magmasid at makakuha ng impormasyon tungkol sa amin. Doon ko na-realize na dapat nga talaga ay hindi basta-basta nag-a-add ng mga tao na hindi mo naman kilala sa social media. Dahil kagaya nga ng nangyari sa amin, ay yon ang naging paraan para masira kami. Nakakapanlumo dahil sa simpleng bagay na pagkakamali kong yon ay napakalaki ng naging masamang epekto sa aming buhay. Hindi na rin kami bumalik ng anak ko sa bahay namin ni na JP. At doon na lamang kami na malagi sa bahay ng mga kapatid ko. Si JP naman tulad ng dati ay halos araw-araw pa rin kaming pinupuntahan sa bahay para magmakaawa na patawarin na siya. At nangakong magbabago na raw talaga siya. Matapos daw ng insidenteng yon ay natutunan na niya ang kanyang lesson.
kaya't hindi na raw niya talaga ito uulitin pa. Pero sa pagkakataon na yon, Papa Dudut, ay tinagasan ko na ang sarili ko. Tiniis ko si JP at hindi ko siya pinatawad at tinanggap. Pero kahit na gusto ko ngang makipaghiwalay na talaga kay JP at makapag-move on na sa lahat ng nangyari sa amin, ay hindi tumigil si Charm sa panggugulo sa amin. Ano yun? Delivery po para kay Miss Lia. Delivery? Para sa akin? Hindi ko kilala tong pangalan na nagpadala na to. Pakipirmahan na lang po dito, ma'am. Sige. Salamat po. Ate, may kakilala ka bang Ronnie? Wala, bakit? May nagpadala kasi sa akin itong parcel hindi ko naman kilala. Shucks, nakakatakot yan ha. Pero baka naman kung ano lang yan. Buksan ko ba? Sige, hindi naman siguro bomba yan dahil sa envelope lang nakalagay. Sige na nga, buksan ko na. O bakit? Ano ba yan? Sino tong nagpadala na to? At saan niya nakuha yung mga pictures namin? Lia, ano yan? Mga kuha sa'yo kapag sinusundo mo sa school si Tenten? Hindi lang yun, ate. Ito pa mga pictures namin sa mall. Sa children's party. Sa simbahan. My gosh, Lia! May stalker kayo! Si Charm to. May sulat. Pakawalan mo na ang asawa mo. Para sa kapakanan mo at ng anak mo. Nagmamahalan kami ni JP. Isumbong mo sa pulis! Leche talaga yung JP na yan. Kahit nahiwalay na kami, ayaw kaming tantanan ng Charm na yan. Han? Lia, mabuti naman at... Yang kabit mo! Hanggang ngayon, ayaw kaming tantanan. Ngayon nagpapadala pa ng mga pictures namin ng anak mo. Pinagbabantaan kami na kung ayaw ko raw na may mangyari sa amin, pakawalan na kita. Ano? Sumama ka na dyan sa babae mo, patahimikin niyo na kami! Never! Hindi! Hindi ko yun gagawin! Hindi ko kayo magpapalit ni Tenten kahit na kanino! Matagal mo nang ginawa, JP! Unang beses mo palang na ng babae, ipinagpalit mo na kami ng anak mo! Ang kasalanan ko, ngayon ko lang na-realize yan kung kailan nalagay na kami sa kapahamakan! Nireport namin sa pulis ang nangyari sa amin, Papa Dudut. Pero dahil maingat at tuso nga si Charm ay wala namang kaming konkretong ebidensya na pwedeng ihain laban sa kanya. At nang tinanong kami ng pulis kung si Charm lang daw ba ang pwedeng gumawa sa amin noon, ay hindi rin kami masyadong makasagot ni JP. Sa dinami-dami kasi ng mga naging babae ni JP na pinaiyak niya at pinaglaruan, ay doon nga namin na-realize na kung tutuusin ay marami rin palang pwedeng magkaroon ng motibo na sirain kami at paghigantihan si JP. Pero itong si JP, ewan ko. Siguradong sigurado daw siya na si Charm daw yon dahil sa lahat daw ng mga babaeng naging kabit niya ay eto raw ang pinaka-disturb at may violent tendencies. Pero kahit na ganoon na nga ay hindi pa rin daw konkretong ebidensya ito. Maaaring ibang tao pa rin daw ang may gawa nito. At maaaring nagkataon o sinabayan lang ang nangyaring iskandalo sa amin sa social media. At para sa kaligtasan ng anak ko ay minabuti naming lumipat ng bahay, Papa Dudut. Inalertuhan na rin namin ang barangay ni na ate para makapagronda ang mga tanod gabi-gabi. At nagpakabit na rin kami ng CCTV sa bahay ni na ate para din sa sarili nilang proteksyon. Samantala, lumipat kami sa isang kondo ng anak ko para rin sa mas mahigpit na security. At nang sa ganoon ay hindi basta-bastang makakapasok ang kahit na sinong hindi dumadaan sa receptionist. Maski kay JP ay hindi namin sinabi
kung saan kami lumipat. At mahigpit din naming pinagbabawal kina ate na huwag nilang sasabihin kahit na kanino ang bagong eksaktong address namin. Para yung isang bangungot papadudot. Nabuhay kami at ng mga kapatid ko sa takot at pangamba. At ang tanging nagpapalakas na lang sa akin ang mga panahong yon ay ang aking anak. Kailangan kong maging malakas at matapang para kay Tenten. At dahil nga hindi na praktikal sa amin na lumipat na naman kami ng anak ko ng ibang bahay, ay binili na lang namin ang security ng condominium na tinitirhan namin na magmatsyag ng matindi. At kahit nga medyo masakit sa bulsa ay kumuha na rin kami ng swelduhang bodyguard namin ng anak ko. At para sigurado kaming mapagkakatiwalaan ay malayong kamag-anak din namin ang kinuha naming bodyguard. Labag man sa loob ko ay dumalas na rin tuloy ang pagkikita namin ni JP dahil sa investigasyon. Dahil alam naming nakamatsyag na si Charm sa condominium na tinitirhan namin ay naisip namin na ng mga pulis na gawa ng entrapment para mahuli sa akto kung sakaling si Charm nga talaga ang may kagagawa ng lahat ng mga pangyayari. At dahil sa alam naming si JP ang pakay nito, ay napagdesisyon namin na siya ang gawin naming pain kay Charm. Pinapunta namin si JP sa kondo. At pagkakyat niya sa unit namin ay kinabitan namin siya ng hidden mic at camera. At pag alis ni JP sa condominium ay umepekto na ang aming entrapment. Sinundan siya ni Charm. JP, Charm? Sinundan mo ako? Hayop ka, JP! Bakit mo ako iniwan? Bakit bigla ka nawala? Pinagmukha mo akong tanga! Charm! Minahon ka na! Anong akala mo sa akin? Laruan mo? Na kapag ayaw mo na, basta-basta mo na lang iiwan? Charm, patawarin mo ako. Nagkamali ako. May asawa akong tao at may asawa ka rin. Nagkamali tayo. JP, kahit naman may mga asawa tayo nagmamahalan, di ba? Walang mali sa ginawa natin. Nagmamahalan tayo. Charm, si Leah ang mahal ko. I'm sorry. Hindi! Hindi ako naniniwala. Ako ang mahal mo. Sinasabi mo lang yan dahil kasal kayo, dahil nagigilty ka. JP, please, huwag mong panlabanan ng nararamdaman mo. Alam ko mahal mo rin ako. Walang masama sa nararamdaman natin. Charm, tama na. Hindi kita mahal. Mahal ko ang asawa ko. Kalokohan! JP, kung mahal mo talaga ang asawa mo, bakit mo siya paulit-ulit na niloloko? Bakit ilang beses ka ng babae? Ibig sabihin, hindi ka masaya sa kanya. Nagkamali ako, Charm. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng nagawa ko. JP, makinig ka sa akin, okay? Hindi mo mahal si Leah. Bakit nung tayong magkasama, ang saya-saya natin? Diba? Halos araw-araw nagtatagpo tayo, sabik na sabik tayo sa isa't isa. Charm, bitiwan mo ako! I love you, JP. Huwag mo labanan. Alam kong ako ang mahal mo. Bitiwan mo ako! Tapos na tayo! Si Leah ang mahal ko! Hindi yan totoo! Nangako ka sa akin na iiwan mo na siya! Nangako ka sa akin na ako ang pipiliin mo! Na makikipag-anal ka sa kanya at ako ang makakasalan mo! Ay, sinungaling ako sa'yo! Sinabi ko lang yun para tantanan mo na si Leah at ang anak ko! Hindi ka, JP! Hindi ako papayag na bumalik ka sa kanya! Ako ang mahal mo! Charm, tama na! Layuan mo na ako! Patahimikan mo na kami ng pamilya ko! Itigil mo na ang panggugulo at pananakot sa kanila! Hindi! Hindi ako titigil! Kahit saan pa kayo magtago, hahanapin ko kayo! Hindi ko kayo patatahimikin! Tama na, Charm! Tama na! Manda kayo! Maghihiganti ako! Kung hindi mo rin lang naman ako pipiliin, magpaalam ka na sa mag-ina mo! Huwag na wag mong sasaktan ng mag-ina ko! Ipapapulis kita! Ha? Akala mo matatakot mo ako? Wala akong pakialam kahit na makulong pa ako! Maghihiganti ako! Pag-unahan na lang tayo sa impyerno! Itago mo yung mag-ina mo! Tulungan niyo ako! Miss, sumama kayo sa amin. Bakit may polis dito? Anong
Tandaan mo, pagbabayaran mo to! Miss, ibaba mo yung kutsilyo! Huwag kayong lalapit! Kundi tataro ko to sa leg ni JP! Ma'am, pag-usapan natin ito. Hindi! Papatayin ko siya! Kahit patayin mo ako ngayon, nanda ako mamatay para sa pamilya ko. Nanungga ka! Sige, ako na lang ang magpapakamatay! Ma'am, ano ang gagawin yan? Dali, isugo sa ospital! Sinaksak ni Charm ang tagiliran niya. Pero kahit na marami ang dugo na nawala sa kanya, ay umabot pa rin naman siya sa ospital nang itinakbo ito ng mga pulis. Naligtas sa kamatayan si Charm. At nang nakarecover na ito, ay dinala na rin siya sa psychiatric ward. Nangingilabot pa rin ako sa mga nangyaring entrapment kay Charm, Papa Dudut. Hindi ko akalain na gano'n na pala kalala ang pagka-obsess ni Charm kay JP. Nahumantong na siya na kaya na niyang makapatay ng ibang tao, pati na rin ang sarili niya. Gayunpaman ay nagpapasalamat ako sa Diyos at natapos na rin ang paghihirap naming mag-ina. Nahuli na si Charm at sa ngayon ay ligtas na kami sa kapahamakan. Ilang linggo matapos ang insidenteng yon ay unti-unti na rin kumalma ang puso ko, Papa Dudut. Yung galit at takot kay Charm dati ay parang napalitan ng awa para sa kanya. Lalo pa nang nalaman kong lumala daw ang sakit nito sa pag-iisip. Gayunpaman ay nag-decide ako na mas makakabuti at makakasiguro ako sa kaligtasan naming mag-iina kapag nag-migrate kami sa Canada. At kahit din natuldukan na ang madilim na pangyayaring yon sa aming buhay mag-asawa, ay minabuti ko rin na hindi makipag-reconcile kay JP, Papa Dudut. Ang sabi ko sa kanya ay kailangan ko ng space para makapag-isip at makapag-decide kung tatanggapin ko ulit siya. Pero nang nag-decide ako na lilipat na kami sa Canada ni Tenten ay kinausap ko ng maayos si JP. Kahit naman kasi papaano, siya pa rin ang ama ng anak ko. JP, kaya ako nakipagkita sa'yo kasi may sasabihin akong mahalaga. Ano yun, Leah? JP, nagdesisyon na ako na mas makakabuti kung mag-migrate na kami ni Tenten sa Canada. Ha? JP, hindi biro yung nangyari sa atin. Nalagay kami sa kapahamakan. At alam kong galing sa may kayang pamilya si Charm. Maaaring ngayon ligtas kami. Pero natatakot ako na balang araw balikan niya kami. Naintindihan ko. Pero Leah, paano tayo? I'm sorry, JP. Pero sa ngayon, hindi ko pa kayang patawarin ka. Leah, please. Mahal na mahal ko kayo ni Tenten. Nagsisisi na ako. Nakita mo naman, ibinuwis ko na nga ang buhay ko para sa inyo. Alam ko. Salamat. Pero JP, sana ma-realize mo rin na hindi naman tayo dapat humantong sa ganito eh. Kung naging mabuti at tapat na asawa ka lang. At kung noon pa, hindi ko na kinonsinti ang pambababae mo. Leah, patawarin mo ako. Alam ko na lang babae ako dati, pero natuto na ako. Hindi ko na yun uulitin. Matapos na nangyari sa atin, hindi ko na rin kayang mambabae ulit. Pero JP, tingnan mo. Pakinggan mo ang sarili mo. Yan bang sinasabi mo? Natuto ka na? Hindi ka naman bababae? Nagmula sa totoong pagmamahal mo sa akin? O dahil sa trauma na dinanas mo? Leah naman, huwag mo naman akong gantuhin. Mahal kita. Paniwalaan mo ko. Hindi ko kayang mawala kayo sa buhay ko. Alam mo, JP, naaalala ko pa rin yung narinig ko na sinabi ni Charm dun sa entrapment eh. Kung mahal mo talaga ako, bakit paulit-ulit mo nga akong niloloko? Bakit never akong naging sapat sa iyo? Dahil tanga ako. Hindi ko na-realize dati na nasa akin na pala ang lahat. At dahil sa kababahon ko, kahit na may asawa at pamilyado na ako, kailangan ko pa rin maramdaman na may nakakagusto pa rin sa akin mga babae. Naging tanga at makasarili ako, Leah. Patawarin mo ko. Yung pagpapatawad, siguro balang araw magagawa ko rin, JP.
Pero yung tanggapin kang muli bilang bahagi ng buhay ko, namin ng anak mo, parang huli na. Lia, please. Huwag mo namang sabihin yan. Lia, maghihintay ako. Kahit gaano pa katagal, papatunayan ko na nagbago na ako. Papatunayan ko sa inyo ni Tenten na mabuting asawa at ama na ako. Na mabuting tao na ako. JP, sinasabi mo lang yan ngayon. Lia, pinapangako ko. Maghihintay ako. Paano kung nakapagdesisyon na ako? Paano kung hindi na kita tanggapin pa kailanman? Then I probably deserve it. Lia, mahal ko kayo. Sige, kahit di na kayo bumalik, kahit di na tayo magkaayos, lagi mo tatandaan na nandito lang ako. Umaasa. JP, huwag mo na akong pahirapan. Sige, alis na ako. Lia, please. Please, wag muna. 15 minutes. 10 minutes. Sige, kahit na 5 minutes lang. Dito ka muna. Stay with me. Hawakan mo tong kamay ko. Please. Thank you. Thank you, Lia. Hayaan mo muna ako na maalala ko itong mga huling minuto nating ito. Yung pakiramdam ng kamay mo na nakahawak sa kamay ko. Dahil baka ito na ang huling sandali na magagawa ko to. Ilang araw matapos ang pag-uusap namin ni JP ay pinayagan ko rin siya na ilabas si Tenten ng isang buong araw para magkasama silang mag-ama. Hindi na rin ako sumama sa kanila dahil natakot ako na baka magbago pa ang isip ko sa pagpunta namin sa Canada. Lalo na ang desisyon ko na maghiwalay na kami ni JP. Ang huling pagkikita namin yon ni JP sa restaurant kung saan ay hinawakan niya ang kamay ko at pareho kaming umiiyak ay ang huling beses na nga rin na nakita ko siya. Suportado ng buong pamilya ko ang desisyon ko na mag-Canada na kami ni Tenten. At ang pinaka natuwa sa desisyon kong yon ay ang ama ko na galit pa rin kay JP. Hindi daw niya ito mapapatawad at binabantaan pa nga ako na itatakwil daw niya ako bilang isang anak kapag nakipagbalikan pa ako kay JP. Sa loob ng 4 na buwan ay lilipat na kami ni Tenten papunta sa Canada. At habang papalapit na ng papalapit ang araw ng aming paglipad, ay siya namang pabigat ng pabigat ang pakiramdam ng puso ko. Mahal na mahal ko pa rin si JP, Papa Dudut. Hindi na ako magsisinungaling. At kapag naaalala ko ang pangako niya na maghihintay siya sa amin ng anak ko, at sa kapatawaran at pagtanggap ko ay parang dinudurog din ang puso ko sa awa sa kanya. Ang sakit tuldukan ng pagmamahal ko kay JP, Papa Dudut. Pero ang hirap-hirap na rin magtiwalang muli sa kanya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut
Papadudod Stories. Papadudod Stories. Papadudod Stories. Ang sabi nila, ang lahat ng pagsubok na ibinibigay sa buhay ng tao ay may dahilan. Pero hanggang kailan mo kakayaning pasanin ang pagsubok na yon para lamang mahintay ang sagot sa tanong na ano nga ba ang dahilan para lumaban at patuloy na mabuhay? Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa lahat ng mga kapuso at kabarangay na nakikinig ngayon sa inyong programa. Ako nga pala si Dexter, 36 years old at nagtatrabaho sa isang advertising company dito sa Mandaluyong. Sa totoo lang, ngayon pa lamang ay medyo naluluhan na ako habang sinusulat ko ito. At sana ay may share ko ng maayos ang kwento namin ni Aubrey. Papadudot, bago pa lamang ako noon sa kumpanya bilang isang production artist nang makilala ko si Aubrey. Siya ang aming creative director. Sa unang beses pa lamang na pagkikita namin sa opisina niya para ipaalam sa akin ang mga dapat at hindi ko dapat gawin sa oras ng trabaho, ay aminado akong attracted na ako sa kanya. Maganda kasi talaga siya, Papa Dudut. Matangos ang ilong, makinis ang mukha at singkitin ang kanyang mga mata. Idagdag pa na maganda ang kutis niya at balingkinitan ang kanyang katawan. At para mas lalo ninyong ma-imagine kung gaano siya kaganda, ay malaki ang pagkakahawig niya kay Miss Sanya Lopez. Kaya walang lalaki ang hindi hahanga sa unang beses na makita siya. Pero sa kabila ng napakagandang mukha ni Aubrey, ay ang pagiging mataray at suplada niya, Papa Dudut. Medyo perfectionist siya pagdating sa kanyang trabaho. At sa konting pagkakamali mo lamang ay ipaparamdam niya sa iyo na parang ikaw ang pinakabobong empleyado niya sa opisina. Minsan ko na kasing naranasan na masigawan niya nang nagkamali ako sa trabaho. At paglabas ko nga ng opisina niya, naabutan ko pa ang mga kasamahan ko sa trabaho na nagkakatuwaan at nagpupustahan kung hanggang kailan daw kaya ako tatagal bilang production artist ni Aubrey. Marami na raw kasi ang nag-resign dahil sa ugali niya. At akala ko rin na hindi ako tatagal sa trabaho ko. Pero hindi ko napansin na halos 1 taon na pala ako dito sa kumpanya. Papadudod, sa mga kaopisina ko rin nalaman na si Aubrey ang tipo ng babae na walang alam puntahan kung hindi bahay at trabaho lang. At kahit kailan daw kasi ay hindi siya sumama sa kahit na anong get-together na para sa mga empleyado. Wala rin siyang kahit na sinong matatawag na kaibigan o close man lang sa opisina. Siguro nga kasi ay masyado siyang mataray. Siya yung tipo ng boss na kahit konting pagkakamali lang ng isang empleyado ay parang magugunaw na ang mundo sa galit. Hoy Lily, thank you dito sa regalo ah. Kailangan ko talaga nito kasi wala na akong lalagyan ng mga sapatos sa bahay. You're welcome! O ikaw naman, Dexter, sino nabunot mo sa exchange gift natin? Ikaw na lang ang hindi pa nagbibigay ng regalo, ah. Ay, wala siya dito eh. Paano wala? Halos lahat naman tayong creative team. Nandito na sa pantry. Nauna na nga lang kumain yung iba. Except for Dragonessa Queen! Oo nga, no? Sanay na kasi akong hindi siya nakikita every mini Christmas party natin at exchange gift. Counted nga pala siya. Oo, counted siya. Ako pa nga ang nabunot niya eh. Nakita ko na lang kanina na may regalo sa table ko. Kaya palang aga niyang pumasok kanina. Ayaw niya siguro may makakita sa kanya na naglalagay ng regalo sa table mo. Siguro nga. Kasi ako yung pinakauna sa atin pumasok pero pagdating ko kanina, nasa table na siya ng office niya. So paano ba yan, Dexter? Mukhang kakailanganin mo talagang pumasok sa isang nag-aapoy na kuweba para maibigay ang regalo mo sa kanya. Ay, dali mo na rin tong pagkain niya. Pinagtabi na namin siya kasi alam namin na hindi siya pupunta dito sa pantry para makipag-celebrate. Bakit naman? Dahil ba sa religion niya? Hindi, no? Alam mo yan si Dragonessa? Sa ilang taon namin nagpapasko dito sa opisina, kahit kailan,
Hindi pa nakipag-celebrate sa amin. Eh paano makikiselebrate? Subsub nga sa trabaho. Lunch break nga niya, hindi siya lumalabas ng opisina niya. Kasi nga, mas gusto niya mag-amoy kuweba siya kaysa makibanding sa atin. Nako, good luck sa'yo Dexter kung paano mo ibibigay yung regalo mo sa kanya. Masama pa naman ang ugali nun. Kaya baka tarayan ka lang niya kapag inabot mo na yan. Ikaw talaga, Nolan. Kung ano-ano na naman ang sinasabi mo tungkol kay Miss Aubrey. Mabait naman yung tao. Stricto nga lang pagdating sa trabaho. At iba ang istrikto sa masama ang ugali. Pero na rin yun. Di wala nga siyang pakialam sa mga kasama niya sa trabaho eh. Sinabi mo pa. Naalala ko tuloy nung nagkasakit ang anak ko, tapos 1 linggo akong absent. Hindi nga niya ako binigyan ng suspension dahil sa absent ko. Pero hindi niya rin in-approve ang mga emergency leave request ko. Ilang araw tuloy akong walang sinweldo nang dahil sa kanya. Pero di ba in-explain naman ni Miss Aubrey kung bakit hindi na-approve ang mga leave request mo? Dahil wala kang nasubmit na medical documents that time. Required kaya yun para sa mga nagli-leave. Kahit na, no? Yung ibang manager nga ina-approve yun. Siya lang talagang hindi pumapayag. Sa tingin ko, sumusunod lang naman si Miss Aubrey sa policy ng opisina natin. Perfectionist nga kasi sa trabaho si Miss Aubrey. Kaya ayaw niya nang may nagkakamali. Mas lalong ayaw niya sa mga empleyado na hindi sumusunod sa policy niya at ng opisina na to. Saka pwede ba, iwasan na natin ang pagsasalita ng negative sa kanya. Hindi pa naman natin siya kilala talaga para husgahan natin yung buong pagkatao niya. Papadudot, tama naman ang office mate ko na si Lauren sa mga sinabi niya. Istrikta si Aubrey pagdating sa trabaho pero hindi ibig sabihin noon ay masama ng ugali niya. Gusto niya lang na maayos ang mga trabaho namin sa opisina. Lahat ng malamig na pakikitungo niya sa amin at kasungitan niya ay ginagawa niya yon para mas ayusin namin ang kanya-kanyang trabaho. Isa pa ay hindi naman talaga namin siya kilala para husgahan sa kung sino talaga siya. Papadudot natapos ang mini Christmas celebration na walang Aubrey na dumating para makijoin sa amin. Ang sabi ni Lauren ay normal na raw yon. Mas magugulat pa raw sila kapag bigla na lang sumulpot at nakikain si Aubrey. Kagaya ng dati ay nakakulong lamang siya buong maghapon sa opisina niya. Ni hindi ko siya nakitang lumabas para kumuha ng pagkain o inumin. Medyo pinoproblema ko tuloy kung paano ko ibibigay sa kanya ang regalo ko at ang ibinili na pagkain sa akin na para sa kanya. Sa totoo lang, Papadudod, ay natuwa ako ng pangalan niyang nabunot ko para sa exchange gift namin. Kahit noong una ay napapaisip na kagad ako sa kung ano kayang regalo ang ibibigay ko sa kanya at kung paano ko yon iaabot. Pero mas nangibabaw pa rin ang tuwa dahil magkakaroon ako ng dahilan para makausap siya ng hindi related sa trabaho. Sa totoo lang, para kasing ang hirap niya kasing lapitan at kausapin. Lalo na kung hindi trabaho ang pag-uusapan. Kaya naman magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko habang inaabangan ko siyang lumabas ng opisina niya. Kaya lang nang ma-imagine ko na baka tama si Nolan at tarayan niya lang ako kapag binigay ko sa kanya ang regalo, ay nag-decide akong ilagay na lang yon ng palihim sa opisina niya. Papadudot, pakapunan nang sa wakas ay magbukas ang pinto ng opisina ni Aubrey at lumabas siya para siguro kumuha ng tubig sa pantry. Saglit akong pumasok sa opisina niya at nilagay ang regalo ko para sa kanya, pati na rin ang pagkain. Nang makabalik ako sa table ko ay medyo nakahinga na ako ng maluwag at muling nakapagtrabaho ng maayos. Grabe, lamig sa loob. Buti na lang coffee break ko na. Makakuha nga muna ng kape. Si Miss Aubrey ba'y nag-iossi mag-isa doon? Ha? Siya nga. Miss Aubrey, gusto mo ng kape? Hindi, okay lang. Salamat. Ikaw, Yossi, gusto mo? Meron pa akong extra. Hindi po kasi ako nagsisigarilyo eh. Magkakape lang po talaga ako kasi sobrang lamig po doon sa loob ng opisina. Pwede ba wag mo na nga akong pinupo? Mas matanda ka pa kaysa sa akin. Okay, sige. Break time mo ba? Tapos ka na sa trabaho mo sa loob? Oo,
Hinihintay ko lang yung ipapasa na bagong theme sa akin ni Loren para sa next project natin. Gagawin ko na rin kagad yung cover design mamaya para makita mo. Buti naman, para hindi tayo palagi naghahabol sa deadline. Ayoko kasi talaga na natatambakan ng trabaho. Sabi nga nila sa loob, 2 weeks ahead daw sila palagi sa deadline na binibigay ng mga client natin. Hindi ko kasi gusto na nasasanay silang pumipetiks-petiks kahit may mga bagay na dapat pang trabahuhin at tapusin. Sa bagay, mas okay naman talaga yun. Para hindi tayo nape-pressure palagi sa deadline. Salamat nga pala dun sa regalo mo. Wala yun. Saan mo pala nabili yun? Tsaka, paano mo nasigurado na wala pa akong kopya nun? Alam mo kasi, ilang taon ko nang hinahanap yung librong yun eh. Nakita ko kasi yung bookshelf mo sa office at yung collection mo ng mga libro. Pareho kasi kayo ng collection ng tita ko eh. Kaya napansin ko na parang kulang ka ng isang title ng book na yun. Talaga? Mahilig din siya magbasa ng novel? Oo, lalo na ng mga romance novel. Actually, kung mapapansin mo nga, medyo luma na yung binigay ko. Hiningi ko lang kasi yun sa kanya. Kaya dinagdagan ko na lang ng imported na tsokolate yung regalo ko sa'yo. Okay lang. Ako nga sobrang hirap na hirap talaga akong hanapin yun eh kasi laging out of stock. Ilang beses na ako nag-request sa mga bookstore pero wala pa rin. Kahit nga sa mga international online shop, hindi siya